sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Efeso chapter 4. Last Sunday, nasabi ko po na pag-aaralan natin ang about work. Pero habang pinag-iisipan ko po kung magda-digress tayo, babagal tayo sa ating serye. So, pabayaan na muna po natin yung verse 28. Magpatuloy po tayo para meron naman tayong matapos sa ating pag-aaral. Sige po sa Efeso chapter 4, verses 25 to 32, basahin po natin ang mga bersikulong ito para makuha natin ang konteksto. Sa verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. 29. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati ang lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng wisdom, ng enlightenment, Panginoon. Iwalay po sa kilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Anumang aming pag-aaralan ay walang pakinabang sa aming kaluluwa at hindi makapagbibigay ng luwalhati sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kausapin mo kami. I-apply mo ang iyong mga salita sa aming mga buhay at ipakita mo sa amin ang glory ng aming Panginoong Yesus upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban na acceptable sa iyong harapan para sa luwalhati lamang ng iyong pangalan. Amen. Pinag-aaralan po natin ang klase ng lifestyle, klase ng pamumuhay na nararapat makita sa atin na mananampalataya, sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Tayong mga namatay na sa lumang buhay sa kasalanan at tinaniman ng Holy Spirit ng bagong spiritual life. Ang spiritual life na ito po ang life na nakamit ng resurrection ng ating Panginoong Yesus. At ang bagong buhay na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, nilalang sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Sa ating progress sa pananampalataya, meron tayong winawaksi, tinatalikuran na kasalanan, at meron tayong ginagawa o sinusunod na mga kautusan, ang positive side ng kautusan. Na ito ang pagkakaiba ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya.
na mataas ang moral. Sa mga hindi mananampalataya, nakikita nila ang importansya ng pagsunod sa kautusan, pero hanggang sa negative side lang sila. Hanggang sa pagwaksi lamang sila ng kasalanan. Iniiwasan nila ang pagsinungaling, pero hindi naman nila nakikita ang importansya ng pagsabi ng katotohanan. Iniiwasan nila ang magalit, pero hindi nila alam kung paano magalit ng matuwid. Iniiwasan nila to some extent ang pagnanakaw at nagagawa nila ang magtrabaho, pero hindi sila nagkakaloob generously sa church at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang buhay pananampalataya ay ang pagpatay natin sa lumang buhay natin sa kasalanan, pagtalikod sa mga kasalanan na kasama ng lumang buhay natin, at ang pagsasabuhay, pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos. So merong pagtalikod sa kasalanan at merong pagsunod sa positive command ng Panginoon. Ang mga kautusan na pinag-aaralan natin ay kinakailangan upang magkaroon ng harmony at loving unity sa ating mga relationships at sa ating fellowship sa loob ng iglesia. Hindi po automatic na mararanasan natin ang loving unity sa ating iglesia. Ito po ay bunga lamang ng pagsasabuhay natin ng bagong lifestyle, ng bagong buhay na itinanim sa atin ng Holy Spirit. Ang tunay na unity ng isang iglesia ay bunga lamang ng kabanalan nating mga mananampalataya. Sa disenyo ng Panginoon sa ating mga relationships, sa ating fellowship sa loob ng iglesia, magpo-progress lamang ang mga ito, magkakaroon lamang ng harmony, ng unity, kung nagsasabi tayo ng katotohanan, marunong tayong magalit ng matuwid sa kasalanan, masipag tayo sa pagtatrabaho, tumutulong tayo generously sa mga nangangailangan at nagkakaloob tayo sa church. Ang susunod nating pag-aaralan na kinakailangan sa fellowship natin sa loob ng iglesia, dapat gamitin natin ang ating mga salita para sa ikatitibay ng kapwa natin upang makapagbigay ito ng biyaya sa nakikinig. Ang susunod na kautusan ay tumutukoy sa ating conversation, sa ating pagsasalita, sa ating communication. Sa pamamagitan ng mga kautusan na ibinigay ni Apostol Pablo, masisilip natin na binibigyan niya ng malaking importansya ang ating pagsasalita. Ang utos na magsalita ng katotohanan, tungkol po ito sa ating speech. Magalit, ngunit iwasan ang magkasala, tungkol ito sa ating pagsasalita. Sa verse 31, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, tungkol po sa ating pagsasalita. Sa chapter 5, verse 4, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat tungkol po sa ating pagsasalita. Ang kakayahan natin na magsalita, mag-communicate, ay kapasidad na galing po sa pagiging kawangis natin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nagsasalita.
tayo rin ay may kapasidad na magsalita. Ito ang malaking pagkakaiba natin sa mga animals o sa mga halaman na merong buhay. Tayong mga tao, meron tayong kakayahan na mag-isip, mag-analyze, at i-express ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita. I-communicate natin ang sarili natin sa kapwa-tao natin. Pagdating po sa ating community, sa ating mga relationships, sa ating fellowship sa loob ng iglesia, merong napakahalagang role ang speech o communication o ang pagsasalita natin na merong kakayahan ang pagsasalita natin na i-build up, i-promote ang harmony at unity sa loob ng iglesia. Pero sa kabilang banda, kapag hindi natin nagamit ng tama ang ating pagsasalita, ang ating mga salita, meron ding kakayahan itong sirain ang ating iglesia at ang lahat ng ating mga relationships. Ang ating mga salita ay may kakayahan na wasakin, sirain ang ating sarili, ang ating kapwa. Meron din itong power na magbigay ng buhay. Sa Proverbs chapter 18 verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Merong ganitong power ang ating mga salita na pwede itong magdulot, magbigay ng buhay sa ating kapwa at pwede rin itong pumatay ng ating kapwa. Sa James chapter 3, inalintulad ang dila natin na para bang maliit na preno na inilagay sa bibig ng kabayo, na meron itong power na pasunurin ang kabayo sa kung saan natin nais. Inalintulad din ang dila sa isang maliit na timon ng barko na napapasunod kahit ang malaking barko. Inalintulad din ang ating dila sa isang maliit na apoy na kayang sunugin ang malawak na gubat. Ganon din ang dila, napakaliit na parte ng ating katawan, pero kaya niya tayong sirain. Ang buong katawan natin, pati ang ating kaluluwa, kaya niyang dalhin sa impyerno. Ganito ka-powerful ang speech nating mga tao. May kakayahan na pumatay at magbigay ng buhay. Alam natin yan by experience. Sa pamamagitan lamang ng salita, nasisira ang relasyon ng magkakamag-anak. Sa pamamagitan lamang ng salita, nasisira ang isang pamilya. Sa pamamagitan lamang ng salita, naghihiwalay ang mag-asawa. Sa pamamagitan ng salita, nag-aaway ang mga bansa. Sa pamamagitan lamang ng salita, nag-split o nadi-divide ang mga iglesia. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, kung ano ang mahalagang kapasidad na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun ang unang sisirain ng kasalanan at ni Satan. Makikita natin ng malinaw ang epekto ng kasalanan sa ating pagsasalita. Sinisiraan natin ang ating sarili, sinisira natin sa pamamagitan ng ating salita, ang ating kapwa, sa pamamagitan din ng salita, nilalapastanganan natin ang Panginoon. Imbes na gamitin natin ang ating mga salita para i-build up ang ating kapwa, i-grow ang ating sarili sa pananampalataya at magbigay ng papuri sa Panginoon.
Kaya naman mahalaga sa isang fellowship upang maranasan natin ang tunay na harmony, loving unity sa ating iglesia, alam dapat nating gamitin ng tama ang ating mga salita. Papaano ba magsalita ayon sa disenyo ng Panginoon? Sa huling pag-aaral natin, tinuruan tayo ni Pablo kung papaano gamitin ang ating mga kamay sa paghahanap buhay. Ngayong umaga at sa susunod na linggo, tuturuan tayo kung papaano natin gagamitin ang ating mga bibig sa tamang paraan. Tingnan natin una ngayong umaga ang ipinagbabawal sa kautusan. Sa verse 29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ang isang katangian po ng isang hindi mananampalataya ay ang ungodly excess sa pagsasalita. Wala siyang kontrol sa kanyang pagsasalita ng kasalanan. Palaging nagsasalita, hindi pinag-iisipan ang mga sinasabi na salita. Ang salitang masama dito na ginamit ni Apostol Pablo, sabi nga anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ang salitang masama dito ay nanggaling sa salitang corrupt, foul, na ito ang ginagamit sa mga sirang prutas, sirang gulay. Ang salita na bulok o sira ay hindi dapat manggaling sa bibig nating mga mananampalataya. Halimbawa, ang gossip, ang pinag-uusapan natin, ang failure, kasalanan, pagkakamali ng kapwa natin, kahit na totoo. Hindi dapat pinag-uusapan ang mga ito kasi nakakasira ng reputasyon ng ating kapwa. Sa Proverbs chapter 18 verse 8, ang mga salita ng mapagbulong, chismosa o chismoso, ay masarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Masarap makinig sa chismis kasi pinapakain nito ang ating self-righteousness. Na dahil ang isang kapatid o ang isang tao ay nagkamali, nagfail o nagkasala, nagkakaroon tayo ng kaisipan na mas matuwid tayo kesa sa kanya. Imbes na pag-usapan natin ang pagkakamali o ang dumi ng ibang tao, bakit hindi natin piliing pag-usapan ang mabuti na ginagawa ng ating kapwa? Ang mabuti na kinikilos ng Holy Spirit sa ating kapwa mananampalataya. Pangalawa, merong tinatawag na mockery. Ang pagmamaliit natin sa iba dahil sa kanilang weakness, kabiguan o depekto. Ang pagmamaliit na ginagawa natin sa mga mahihirap, sa mga taong hindi nakakagawa ng ating nagagawa. Madalas nakikita natin ito na ginagawa nating katatawanan ang weakness o ang depekto ng ating kapwa tao. Ako personally, guilty ako sa ganito na gusto ko lang maging masaya, gusto ko lang tumawa, pero bakit kailangan kong insultuhin ang weakness ng aking kapwa? Nakakalimutan natin na tayong mga tao, anuman ang depekto natin, ay nilalang sa wangis ng Diyos na kailangan nating respetuhin. At anuman ang meron tayo at kaya nating gawin,
Ito ay biyaya ng Panginoon, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Makikita rin natin sa ating mga salita ang slander o paninirang puri sa kapwa natin. Ito ang maling information na kinakalat natin upang sirain natin ang reputasyon ng iba. Minsan kahit ang reputasyon ng ibang iglesia. Ito po ang hindi natin nare-realize. Na dahil naging normal na lang sa atin ang paninira, kapag meron tayong narinig na paninira, maling information patungkol sa iba, pansinin po natin, agad-agad naniniwala po tayo. Agad-agad tinatanggap natin na para bang galing sa salita ng Panginoon. At ito pa yung nakakapagtaka sa atin, pagkatapos nating tanggapin ng buong buo, agad-agad pinapasa natin sa iba. Na para bang ito ay mabuting balita na kailangan nating i-share. Na hindi man natin bine-verify, tama ba yung information na ibinigay sa atin. Nagiging willing instrument tayo sa paninira ng reputasyon ng iba. Hindi ba mas maganda kapag merong kinukwento ng ganito sa atin na sinisiraan ng reputasyon ng ibang tao, di ba mas maganda na wag nating i-entertain kung wala naman tayong kinalaman sa issue. O kaya i-challenge natin, bakit hindi nga kausapin yung taong involved, i-verify kung totoo yung information. Ito yung pag-isipan natin. Kapag ang information o anumang klaseng balita, naglipat-lipat yan sa iba't ibang mga tao, siguradong mag-iiba yung kwento. Hanggang sa ma-distort na yung information, na yung darating na information sa'yo, malamang sa malamang, hindi na kompleto o hindi totoo. At kung alam natin ang ganitong proseso, agad-agad sa atin lang namamatay na ang kasalanan. Hindi na natin pinapasa pa sa iba. Ang isa pang kasalanan na lumalabas sa ating bibig, ang flattery, pambobola. Alam niyo po ba, alam natin ito dahil nararanasan natin. Napakadali pong bolahin ang tao para ma-manipulate, para makuha natin ang gusto natin sa kapwa-tao natin. Ina-highlight natin yung mga mabubuting bagay sa ating kapwa na hindi natin binabanggit yung mga masasama. Ang purpose, gusto natin makontrol ang ating kapwa-tao. Madali sa atin ang maniwala sa pambobola ng iba kasi by nature naghahanap tayo ng acceptance. Kapag hindi natin nararanasan ang acceptance ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, kapag binola ka ng kahit sino, agad-agad maniniwala ka. Ang pagyayabang na lumalabas din sa ating mga bibig, ito ang isang katangian ng mga unbelievers na ang lumalabas palagi sa kanilang mga bibig ay ang kanilang sarili, ang kanilang nagawa, ang kanilang achievements, ang mga bagay na meron sila, mga ari-arian. Ang laman palagi ng kanilang conversation ay ang kanilang sarili. Nagmamanifest ang kanilang selfishness. Ganon din tayong mga mananampalataya, nagagawa natin ang ganitong klaseng kasalanan. Sa isang healthy na Kristiyano, nakakalimutan niya ang kanyang sarili. At ang kanyang conversation palaging nakatuon sa kanyang kapwa-tao, hindi patungkol sa kanyang sarili.
Sa Colossians chapter 3 verse 8, merong sinasabing kasalanan sa salita na kailangan nating iwasan. Ngunit ngayon na ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Sa Efeso chapter 5 verse 4, merong sinabi dito na kailangan nating iwasan. Mga pagbibiro na di nararapat. Yan tumutukoy sa mga green jokes. Common conversation ng mga unbelievers, kahit yung mga taong mataas ang pinag-aralan, ipinagmamalaki at kinukwento nila ang kanilang sexual encounter. Pinagmamalaki nila ang fornication na kanilang ginagawa, ang adultery na kanilang ginagawa. Kahit ang pangalan ng Panginoong Yesus ay ginagamit basta-basta kapag nabibigla, ibinabanggit ang pangalan ng Panginoong Yesus. O kapag excited o namamangha, kalapastanganan sa pangalan ng ating Diyos. Sa Matthew chapter 12 verse 36, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas ng walang ingat. Sinasabi po dito na nililista o nire-register ng Panginoon ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Dahil sa araw ng paghukom, magbibigay tayo ng sulit sa lahat ng mga salita na lumabas sa ating bibig. Na sinasabi sa atin, binibigyan ng importansya ng Panginoon ang ating mga salita. Dahil merong power ang ating mga salita na manira, pumatay, at meron ding power na magbigay ng buhay. At hindi lamang ang ating mga masamang salita ang ipagbibigay natin ng sulit sa Diyos, kundi pati ang mga salita na walang ingat na binigkas natin. Ito yung mga salita na hindi naman kasalanan, pero walang purpose. Walang gamit, walang pakinabang. Hindi po natin napapansin maraming mga bula sa ating mga salita. Marami tayong sinasabi na walang purpose, walang gamit. Hindi naman kailangan. Pero gusto lang natin magsalita. Sinasabi sa atin na mananampalataya, mahalaga na makontrol natin ang pagsasalita natin. Sa Proverbs chapter 13 verse 3, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Maiiwasan natin ang masira tayo at manira ng ibang tao kapag iniingatan, kinokontrol natin ang ating bibig. Ngunit ang nagbubuka ng maluwang ng kanyang mga labi ay hahantong sa kapahamakan. Proverbs chapter 10 verse 19. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawalan ng pagsalansang. Nare-realize po ba natin to? Kapag marami ang salita ang lumalabas sa bibig natin, ang ibig sabihin, marami ding kasalanan ang sinasabi o binibigkas natin. Ngunit siyang nagpipigil sa kanyang mga labi ay may karunungan. Kung gusto nating lumago sa pananampalataya at maging useful sa ating kapwa, kailangan nating matutunan na kontrolin ang bibig natin. May nagsabi ng ganito, kung titignan natin ang ating ulo, kung paano ito dinisenyo ng Panginoon, ang bibig natin ay nasa ilalim ng ating brain.
Ang ibig sabihin, kailangan muna tayong mag-isip bago magsalita. Ang bibig natin ay nasa gitna ng ating dalawang tenga. Ang ibig sabihin, kailangan muna tayong makinig bago tayo magsalita. At kung papansinin pa natin, nilagyan ng Panginoon ng bakod ang ating mga bibig, ang ating mga ngipin. Ang ibig sabihin, maging mabagal tayo sa pagsasalita. Isang patunay na lumalago nga tayo sa pananampalataya, bumabagal tayo sa pagsasalita. Pinipili at pinag-iisipan natin ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Alam nating nag-grow tayo sa pananampalataya kasi paunti ng paunti ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Sa Matthew chapter 12 verse 34 and 35, basahin po natin. Verse 34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Verse 35, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa masamang kayamanan na nanggagaling sa kanyang puso. Ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, sinasabi ng ating Panginoong Yesus, galing lahat ang mga iyan sa ating puso. Na ang unang tinuturo sa atin, bantayan natin, pag-aralan natin, i-analyze natin ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Kasi merong sinasabi yan patungkol sa ating puso na yun po ang pinanggalingan ng mga salitang iyan. Napakahalaga nito sa ating daily self-examination. Isang mahirap sa ating buhay pananampalataya, hindi natin nakikita ang kasalanan sa ating puso. Mapanlin lang ang ating puso. Ang isang katangian ng kasalanan, ito ay nagtatago. Gusto nating i-mortify, patayin ang kasalanan, pero hindi natin nakikita kung ano ang kasalanan na iyon. So sa pamamagitan ng ating mga salita ngayon, kung pag-aaralan natin at i-analyze natin ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig, masisilip natin yung mga kasalanan sa ating puso. Hindi ba common experience natin? Hindi natin alam na galit tayo sa ating kapwa hanggang sa lumabas na lang sa ating bibig, sinisiraan natin ang ating kapwa. Hindi natin alam na naiinggit tayo sa ating kapwa hanggang sa lumabas sa ating bibig natin na nasasaktan tayo kasi nakikita natin na pinagpapala ng Panginoon ang ating kapwa. Hindi natin alam na ipinagyayabang na pala natin ang ating mga mabubuting gawa, nagiging self-righteous na tayo hanggang sa marinig natin sa ating bibig na ipinagyayabang natin ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Kung susulong tayo sa pananampalataya, sa kabanalan, babantayan natin, pag-aaralan natin ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Kasi merong importanteng sinasabi yan patungkol sa kalagayan at laman ng ating puso. At
tinuturuan tayo kung ano ang kasalanan na dapat nating i-mortify. Isang sinyales na lumalago tayo sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kakayahan ngayon na makita ang ating sarili. Na pinag-aaralan natin, nakikita natin yung kasalanan sa ating mga salita. Kahit sa ating mga gawa, nakikita na natin ngayon ang kasalanan. Hindi ba naranasan natin sa ating buhay pananampalataya na nagsasalita tayo, gumagawa tayo, kumikilos tayo, base lang sa kung ano ang dikta ng ating damdamin. At hindi natin nakikita ang masama sa kasalanan na ating ginagawa. Basta na lang tayo gumagawa ng kasalanan. Pero makikita natin ang isang sinyales na nagmamature tayo sa pananampalataya kapag meron tayong sinabing kasalanan, agad-agad nakikita natin. Kapag meron tayong reaction na masama, agad-agad nakikita natin. At ito ang nagtutulak sa atin na i-mortify at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ito at bumalik muli sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kung hanggang ngayon, nasa punto ka pa rin ng iyong buhay pananampalataya na hindi mo nakikita ang kasalanan sa iyong mga salita, hindi ka aware sa mga kasalanan na ginagawa mo, ang ibig sabihin, puno ng kasalanan ang iyong puso na hindi makapag-penetrate ang Holy Spirit. Kaya walang liwanag, wala kang liwanag na nakikita. Ang ibig sabihin, malaki ang problema mo. Hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya. So napakahalaga na pag-aralan at i-analyze natin ang mga salita na lumalabas sa ating bibig kasi merong importanteng sinasabi yan sa ating puso, sa kalagayan natin spiritually. Pangalawa, anumang kasalanan sa ating puso na lumabas sa ating bibig, magkakaroon ng power ang salita natin na palakasin ang kasalanan sa ating puso. Kung sa puso natin, sa loob-looban natin, galit tayo sa ating kapwa. Kapag lumabas yan sa ating bibig, nasisiraan natin ang ating kapwa, alam niyo po ba, yung simpleng galit sa ating puso, lalakas yan. Magiging hatred yan, pagkamuhi. Kasi nilabas natin sa ating salita. Kapag ang puso natin, deep within, nagrereklamo tayo. Halimbawa, sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, nagrereklamo tayo sa ating loob-looban at ilabas natin yan sa ating salita na mahirap ang buhay, nasaan ang Panginoon. Kapag nilabas natin ang reklamo natin sa ating mga salita, mas mawawalan tayo ng pag-asa. Mas mawawalan tayo ng kapasidad na magkaroon ng kapayapaan at joy sa ating puso. Kasi pinalakas ng salita ang kasalanan sa ating puso. Ang worldliness natin, kapag lumabas yan sa ating bibig, na tinatangkilik at ini-enjoy natin at binibigyan natin ng mataas na value ang mga bagay sa mundong ito, alam niyo po ba, mas lalo tayong magiging worldly at mas lalo nating hindi makikita at mararanasan ang mga spiritual blessings na nakamit ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, isang incentive sa atin na bantayan at kontrolin natin ang ating mga bibig. Hindi natin may iwasan na merong ilagay ng kasalanan si Satan sa ating isip, pero meron tayong kontrol kung ilalabas natin yan sa ating bibig. Dahil kapag lumabas iyan sa ating bibig, magkakaroon yan ng panibagong power sa ating mga puso. Kaya naman, kapag meron tayong nakikitang kasalanan sa ating puso, huwag na huwag mo nang ilabas sa iyong bibig. Dahil mas lalong magkakaroon ng power yan sa ating buhay. Kung naiinis ka at napoprostrate tayo sa bahay dahil malilikot ang mga bata,
Kapag lumabas yan sa pagsigaw, mas lalong lalakas. Ang simpleng frustration, magiging galit. Mas lalong lalakas ang kasalanan. Ang ibig sabihin, pagdating sa kasalanan, isara natin ang ating bibig. At dito natin makikita ang wisdom ng Panginoon. Sa anumang disenyo ng Panginoon, especially ang disenyo ng Panginoon sa ating bibig, nagagamitin lamang natin para sa ikabubuti ng ating kapwa, para sa pagbigay ng papuri sa kanyang pangalan. Kapag dinistort natin, hindi natin ginamit ng tama, masisira tayo. Ito ang disenyo ng Panginoon sa anumang klase ng kasalanan. Kapag gumawa tayo ng kasalanan na taliwas sa kalooban ng Panginoon, siguradong masisira tayo. Tayo ang unang masisira. Huwag niyong isipin na kapag nagsalita tayo ng masama, masisira yung kapwa natin. Hindi lang yung kapwa natin, pati tayo mismo. Kaya ang sinasabi sa atin, meron tayong importanteng incentive na isara ang ating bibig pagdating sa kasalanan. Dahil mas lalo tayong masisira kapag lumabas ang kasalanan sa ating bibig. At sinasabi rin sa atin, kapag meron tayong na-sense na kasalanan sa ating puso, agad nating i-deal. Agad nating i-mortify. Agad nating ilapit sa Panginoon, sa panalangin. Dahil kapag hindi na-deal yan, sa ayaw at sa gusto mo, lalabas yan sa iyong bibig. At kapag lumabas yan sa iyong bibig, malaki ang damage nga, hindi lang sa iyong kapwa, kundi sa ating sarili mismo. Ang main problem po, wala po sa ating bibig, nasa ating puso. Sa kung papaano po natin nakikita ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya. Sa Sermon on the Mount, merong isang importanteng katangian na dapat meron tayong mga mananampalataya. Sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin po ng poor in spirit, totoo sa atin at nararanasan natin na sa ating sarili walang mabuti. Bankrupt tayo spiritually. Corrupt ang ating puso. Nararanasan natin yan at nabibigatan tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang awa, kung merong mang mabuti sa ating puso, dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya meron tayong bagong buhay, meron tayong eternal life. At ang sabi ni Sinclair Ferguson, napaka-importante. Ang sabi niya, ang isang Kristiyano na hindi poor in spirit, ang ibig sabihin, hindi niya alam o nararamdaman ang karumihan ng kanyang puso, ang sabi niya, ang isang Kristiyano na hindi poor in spirit, palaging may readiness sa kanya na sabihin kung ano ang kanyang iniisip. Ang ibig sabihin, maraming salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Kasi hindi niya alam, hindi siya aware na ang pinagmumulan ng kanyang mga salita ay ang kanyang makasalanang puso. Pero kapag tayong mga Kristiyano, dumating tayo sa point ng ating buhay pananampalataya. Sa maraming failures, kasalanan na ating nagagawa, maging aware tayo sa karumihan ng ating mga puso. Mabigatan tayo sa maraming kasalanan na ating ginagawa, mapagod tayo sa mga kasalanan na ating ginagawa, magkakaroon tayo ng tamang pang-unawa kung gaano karumi ang ating mga puso, kung gaano ka-corrupt ng kasalanan ang ating mga puso. At kung alam natin ito na dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kung merong mabuti sa ating puso, alam niyo po ba, patatahimikin tayo ng Diyos. Hindi tayo basta-basta magsasalita.
Dahil alam natin, walang mabuti sa ating sarili. Ang sasabihin lang natin ay ang mabuting ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, kanyang grace. Doon tayo magkakaroon ng power na kontrolin ang ating mga bibig. Ito ang sukatan. Alam natin lumalago tayo sa pananampalataya kapag paunti ng paunti ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Kung ikaw ay nandito at hindi mananampalataya, totoo ang sinasabi ng Bible na walang matuwid, wala kahit isa. Ang isang malinaw na patunay dyan ay ang mga salita na lumalabas sa iyong bibig, ang paninira sa iyong kapwa, paglapastanganan sa Diyos, pagmamaliit, masamang biro, malaswang salita, maraming bula sa iyong mga salita. At ang sabi ng Bible, hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga salita na nanggaling sa ating bibig. At ang parusa ng ating mga kasalanan ay ang kabayaran sa impyerno. Pero sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, na buhay ng perfect. Kahit sa pagsasalita, hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesus. At namatay siya sa krus bilang kahalili upang kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan, sinasabi ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya naman ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Next Sunday po, itutuloy natin ang ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na narinig namin. Napaka-ignorante namin, Panginoon. Habang dumarami ang kaalaman namin sa iyong mga salita, Panginoon, mas lalo kaming nakukonvince na tunay ngang sadlak kami sa kasalanan. At mas lalo kaming namamangha, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin. Alam mo lahat ang aming mga kasalanan. Ang karumihan, kasadlakan namin sa kasalanan, Panginoon. Bakit mo nakayang ibigay ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesus, na magdusa, mamatay sa krus, maranasan ng impyerno, upang kaming mga makasalanan na ang deserve namin na impyerno, Panginoon, ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At ito ang nagbibigay ng power sa amin, Panginoon, na dahil lang ang acceptance mo sa amin ay hindi naman nakadepende sa tamang paggamit namin ng aming mga bibig, kundi nakadepende sa perfection ng aming Panginoong Hesus bilang aming kahalili. Kaya naman meron kaming power, Panginoon, na harapin ang aming mga kasalanan, especially ang kasalanan namin sa aming mga salita. At tulungan mo po kami, Panginoon, na palaging bumalik sa iyong pag-ibig na ipinakita sa krus ng aming Panginoon Jesus, upang kami po ay ma-comfort, magbigay ito ng panibagong kalakasan sa amin at magdulot ng maturity sa amin, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.